Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo, binuksan ng Panginoong Hesukristo ang bibig at tainga ng lalaking utal at bingi. Si Hesukristo ang mukha ng awa ng Diyos. Hilingin natin na habang pinapagaling niya tayo mula sa sakit na pisikal at espiritual, matutuhan din nating maging mga mukha ng awa at sa gayoy maging mga tanda tayo sa ating kapwa ng kaharian ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, isipin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa kong iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya ay nililingap. Kaluluwa kong iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa kong iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa kong iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti, yaong magara ang damit, at sabihin sa kanya, dito kayo maupo. At sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang diyan, o kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tignan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
kaniyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kaniyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kaniyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbugtong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kaniyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Ang hindi sumagot, bingi. Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Sa linggong ito, walang pipi, walang bingi. Amen? Sapagkat tayo ay nasa larawan ng mukha ng awa at pag-ibig ng Diyos, ang ating poong Jesus Nazareno. Muli nating palakpakan. Isang babala ang hindi pumalakpak, uuwi ng bingi. Muli nating palakpakan ang Diyos. Ang palakpak na yan ay hindi para sa ating sarili, kung hindi para sa Diyos, para kay Jesus na siyang mukha ng awa at pag-ibig na nakita natin ngayon sa Ebanghelyo. Kung papaanong sa pamamagitan ng kaniyang kamay, kaniyang pinagaling ang taong utal o pipi at ang taong walang pandinig. Sino ba talaga ang bingi? Sino ba talaga ang utal? Sino ba talaga yung hindi nakakarinig at nakapagsasalita tungkol sa Diyos? Napakalaki ng pananampalataya ng taong ito. Bagamat hindi siya nakapagsasalita at hindi niya naririnig kung sino ang taong ito, pero may mga taong nagdala sa kaniya sa harapan ni Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan na kaniyang dala, sa pamamagitan ng awang kaniyang nakita sa taong ito, bumukal ang kaniyang pag-ibig sa nangangailangan. Bumukal ang kaniyang awa sa taong nakakadama na kailangan ito. Kaya nga siya ay kasama niyang inihiwalay ang lalaking ito, kaniyang ipinagdasal at pinagaling. Kaya niya sinabing, Ephata,
mabuksan ka. Sa araw na ito, ang ating pong buhay, ang takbo ng ating buhay ay wala po sa guhit ng palad. Huwag kayo magsasabi na pumunta kayo ng manghuhula at sinabi sa inyo ng manghuhula, ang guhit mo, letter M, magiging mayaman ka. Ako, letter M eh. Pero mahirap. Wala sa guhit ng palad ang kahihinatnan ng ating buhay. Nasaan? Nasa kamay ng Diyos. Ang kamay ng Diyos ang magpapala. Ang kamay ng Diyos ang magtatakda. Ang kamay ng Diyos ang magpapagaling. Sapagkat sa katotohanan, ang Diyos na ating tinatawag, ang Diyos na nagbibigay buhay. Kaya marami sa atin, sa kapaligiran, sa mundo, sa ating komunidad, maraming mga pipi, maraming mga bingi dahil sa kanilang sariling kapalaluan. Kapag mayaman, lagi na akong tama. Kapag ako'y presidente ng isang organisasyon, palagi akong tama. Mga opiniyong nagpapabingi at nagpapapipi sa tunay na misyon natin sa buhay. Sapagkat ang taong mapagyabang, ang taong humahawak sa kaniyang posisyon, ang taong humahawak sa kaniyang narating, ang taong humahawak sa pedestal ng kataasan, ay kailanman hindi marunong makinig sa mga taong mabababa. Tingnan ninyo ang naging hakbang ni Kristo. Sa kabila ng kasama niya ang kaniyang mga alagad, pinapalibutan ng mga pariseo at mga eskriba, nakita pa rin niya at narinig ang pangangailangan ng taong hindi nagsasalita. Pangangailangan ng taong hindi nakakarinig kung ano ang tama. Kaya dahil sa kaniyang kaligayahan, dahil sa grasya ng pagpapagaling, sa himala ng pagpapagaling, hindi napigil ni Jesus na ipagkalat ng taong ito ang kabutihang ginawa sa kaniya ng Poong Jesus Nazareno. Kaya po tayong lahat ay binibigyan ng aral ng taong pipi at bingi na lagi nating tingnan ang katauhan ni Kristo bilang Diyos ng awa at pagmamahal. Kaya nga po doon sa unang pagbasa, saan yun? Propeta Isaías. Huwag daw tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong matakot. Lakasan natin ang ating loob sapagkat darating na ang Diyos at dumating na nga. At sa ikalawang pagbasa, nakita natin kung papaanong dapat ang ating pagtingin sa buhay ay pantay-pantay. Wala sa kadakilaan ng tao kung ano ang kaniyang suot o kung ano ang kaniyang posisyon. Ang kadakilaan ng tao ay nakikita sa kalinisan at kababaan ng kaniyang loob. Sapagkat ang tunay na kayamanan, katulad ng ating narinig sa ikalawang pagbasa, ay hindi ang posisyon, hindi ang kayamanan, hindi ang katanyagan. Sapagkat ang kahirapan ay pagpapalang galing sa Diyos na ang kayamanan ay nasa kalangitan. Kaya nga po ang Ebanghelyo ay pagpapakita sa atin ng ephata. Sana po ay mabuksan ang ating isip at diwa sa awa at pagmamahal ng Diyos. Titigan natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Kung hindi nyo makikita sa kaniyang mukha ang awa at pag-ibig, nangangailangan at nadadagdagan na hindi lamang tayo pipi at bingi,
tayo rin ay mga bulag. Maramdaman natin, makita at purihin ang Diyos sa kaniyang walang hanggang kapurihan at kadakilaan. Ang lahat ng ating ginagawa, ang lahat ng ating pamumuhay, ang lahat ng ating iniisip at pinapangarap ay para sa kadakilaan ng nag-iisang Diyos, ang ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, humiling tayo ng kagalingan sa mapagpagaling na kamay ng Diyos. Buksan nawa niya ang ating puso't isipan upang sa ating paggaling, magsilbi rin tayong kagalingan para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Idalangin natin, Ama namin, hilumin mo kami. Ama namin, hilumin mo kami. Magsilbi nawang kasangkapan ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mabubuting gawang makapagmumulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Buksan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso't isipan upang mabigyang pansin ang mahihirap, gayon din ang panaghoy ng kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang makasumpong ng paggaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at lahat ng mga banal ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Ama, hiluin mo ang iyong bayang dumudulog sa iyo. Madamanawa namin ang kaganapan ng iyong pagpapagaling upang makapamuhay kaming may sigla habang naglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo at ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang mga kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na nagpapagaling at gumagawa ng himala. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindabatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.